Sapagkat, sabi nga ng mahal na Apo ko Kunching, kung hindi mo nadarama ang Panginoon, mahirap mong isuko sa Panginoon. Subalit, nanalig, nagtiwala ako sa Kanya sa pamamagitan ng mga salita niya, ay walang pagkabula. Kaya Ama, maraming salamat po ngayon sa kung ano man po ang pinagdadaanan ko sa buhay. Sa Kanya ko na lang po hinihingi ng kasagutan upang wag na po ako mawalay sa Kanya, kundi makatalima at makasunod po ako sa kagustuhan niya. Kaya sa bawat araw, sa bawat segundo ng aking buhay, siya po ang palagi kong inilalagay sa aking puso at isipan upang wag na pong makagawa ng anumang pagkakasala na hindi maganda sa Kanya. Sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, siya po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, katatagan, at kapayapaan ng aking isipan sa araw-araw kong pakikinig ng mga mabubuti niyang salita na iniluluwal sa ating harapan, at siya rin po ang aking isinasabuhay. Kaya, Ama, muli po sa oras pong ito, ikaw po muli ang maghari at manguna sa akin upang na wag na pumawalay sa iyo at makasunod po ako sa mga kagustuhan mo na kung ano man pong pagsubok, pagdalisay, o anumang hindi marapat na nangyayari sa aking buhay, siya na lang po ang bahala sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa Kanya na hindi na po niya ako pababayaan sapagkat sa Kanya na lang po ako nangungunyapik at umaasa sa lahat ng aking mga pagkukulang, lalo na po sa aking mga anak na nag-aaral ngayon, na batid ng Ama ko ano ang pinagdadaanan ko, wala man po akong hanap buhay. Subalit napakabuti po niya at meron po siyang binigay sa akin ng isang anghel na sabi nga po ni Mami Mirna, gumagamit din daw po pala ang Panginoon ng isang katauhan bilang anghel sa atin. Kaya yun po ang pinupurit, pinasasalamat ko po sa Kanya na ang lahat po na ito ay aking napapagtagumpayan sa pamamagitan po ng Kanyang Espiritu. Salamat. Maraming salamat, Tita, sa iyong pagbabahagi. Ano pong hiniling niya? Ang mabuksan ng kanyang pandama. Amen? Ang maalis ang basura o ang sukal sa kanyang puso at kalooban nang sa gayon ay tuwirang makapanahan at makapasok ang Espiritong Banal na siyang magpapalaya sa kanyang karamdaman. Amen? At katotohanan din po na hindi marapat na isang beses ka lang manalangin kapag may karamdaman ka lang. Amen po ba yun? Hindi po. Sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na. Kung pwede nga po, walang patid na panalangin, walang humpay. Sabi nga po ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Sapagkat ang tao habang nabubuhay ay patuloy na dinadalisay o patuloy na nakikibaka sa buhay. Amen po ba yun? Kaya ito po ang marapat natin gawin sa tuwi na ang tayo makipag-niig at humiling sa Kanya ng patnubay at gabay. Amen po ba? Meron na po bang gustong sumunod sa kapatid na Marlene upang makapagbahagi ng yung gustong umiling, gusto magpasalamat? Live na po ba tayo? Ayan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Mahal na mahal po sa tuwi na po yun ang sinasabi ko sapagkat totoo po yun. Katotohanan na mahal po tayo ng ating Ama. Amen po ba yun sa inyo? Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi, Tita. Sino na naman po kaya ang bibigyan ng lakas ng loob ng ating Panginoon nang sa gayon ay tumindig sa harapang ito upang makapagsiwalat ng kanyang kahilingan o ng pasasalamat sa kanyang natanggap na biyaya sa ating Panginoon? Tinititigan ako nga ng aking kapatid na ito na taga-Duyong, Tita. Duyong ba? Santo Niño. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan, bagamat hindi ko alam ang kanyang pangalan, badid ko na anak siya ng isang Caps. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang magpuwit at pasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
Habang po nagsasalita ang facilitator, nanlalamig na po ako. Nararamdaman po niya na may pagnanasa po ako magbahagi sapagkat ang tema po natin ngayon ay kahilingan na mula sa Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat bilang isang tagasunod na nasa biyaya na po ng ating Panginoon, hindi na po marapat ang maraming kahilingan sapagkat sabi nga po ng Panginoon, pag nasa biyaya ka na niya, hindi na marapat yung bilang pagkatao sapagkat siya na po ang bahala sa lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa bawat araw po na inaakay niya ako dito sa banal na dambana, puspos na puspos po ako ng banal na espiritu sapagkat yun po sa tuwin na ang hinihiling ko, wala na po akong nihiling sa aking buhay, bagabat salat po sa buhay, subalit yung pong patnubay niya po sa buong pamilya at sa paggamit po niya sa aking katauhan, hindi man po ako, sa tuwin na po sinasabi ko po na hindi man po ako tawagin na isang alagad, subalit ang biyaya po ng Panginoon sa aking katauhan, hambing din po sa isang alagad, subalit sadya nga pong ang espiritu po na nananahan dito ay isa lamang po sapagkat kung ano po ang nararamdaman ng bawat nagbabahagi dito, isa lang po ang pinapahayag nila, ang kadakilaan po ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ibabahagi ko po sa inyo yung kaganapin sa akin na bilang nasa biyaya na po ng ating Panginoon, nagnasa po ako na muling pang-usapan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sapagkat may gitna pong 1 taon ang nakalipas. Bilang tao, siyempre po lahat po tayo nagnanasa po tayo na pang-usapan po tayo ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nung pong nag-mission po sa Valenzuela, bali 3 araw na po. Nung pong pagdating po dito sa banal na dambana, nung pong nagmemensahe po ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apong Kunching, yung pong kahilingan ko po, sinagot po niya. At bilang tao, nagalak po ako at ngayon sabi nga po, hindi pagkadpadda ka na pag nasa biyaya ka ng Panginoon,